Taong 2019, ang mga otoridad ay nakareceive ng concern reports hinggil sa kalagayan ng mga kabataan sa isang bahay sa Shire Green. 6 na mga kabataan ang natagpo ang mga walang ulirat sa bahay na agad din namang isinugod sa ospital kung saan ang 2 sa mga ito ay parehong binawian ng buhay. 2 mga tao ang inaresto ng mga otoridad hinggil sa insidente na ito at iyon ay walang iba kundi ang tiyuhin ng mga bata na si Brandon at ang mismong ina ng mga ito na si Sarah. Ano ang dahilan ng nangyaring pagtangka at pagkapaslang sa mga bata ng kanilang sariling magulang? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Sarah Baras. Ang Shire Green ay isang city sa Yorkshire sa bandang norte ng England. Isa ito sa biggest city sa United Kingdom at kilala sa cultural centers at sports facilities. Mayo ng taong 2019, isang hindi kapanipaniwalang krimen ang nangyari sa Shire Green. 15 police cars ang huminto sa isang property matapos na nakareceive ng tawag hinggil sa kalagayan ng mga kabataan sa isang bahay doon. 6 na unconscious na mga kabataan edad 14, 13, 11, 10 taong gulang, 3 taong gulang at 7 buwang gulang ang kanilang natagpuan na agad din namang isinugod sa ospital for treatment. Unfortunately, ang 2 pinakamatanda sa kanila edad 13 at 14 ay binawian din ng buhay. Ang pamilya Baras sa mata ng mga nakararami ay isang pamilya na pinangungunahan ng single mother of 6 na si Sarah Baras. Bagamat isang single mom, si Sarah kahit papaano ay nakakayanan na buhayin ang sariling pamilya sa tulong ng kanyang kapatid na si Brandon Machine. Si Brandon ay ang kanyang half-brother sa ina at bagamat silang 2 ay parehong unemployed, sa tulong nito kahit papaano ay nagagawang itawid ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Sa paglaki ng mga anak ni Sarah ay ang paglaki din ng responsibilidad na kailangan niyang gampanan para sa 6 na mga anak niya. Idagdag mo pa dito na sa 6 na mga anak na ito, 4 sa mga ito ay autistic. Idagdag mo pa din dyan na si Sarah ay mayroong hindi magandang karanasan noong kanyang kabataan dahilan para siya ay magkaroon ng worries sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Noong kanyang kabataan, si Sarah ay madalas na neglected ng kanyang ina. Siya ay napunta sa isang foster care at ang kanyang buong teenage years ay nagugol sa paglipat-lipat ng foster home care kung saan di umano siya ay paulit-ulit na inabuso ng kung sino-sinong lalaki. Bilang isang single mom, hindi niya gusto na mawalay sa kanya ang mga anak at maranasan din ng mga ito ang hirap nang siya ay kung saang foster home care nagpalipat-lipat. Taong 2018, nang ang bagay na kinatatakutan ni Sarah ay pumasok sa kanyang realidad. Ang kanilang bahay ay madalas na puntahan ng Child Protective Services at ang dahilan ay dahil mayroong mga school concern reports hinggil sa behavior ng kanyang 2 nakatatandang anak na sina Blake at Tristan. Sina Blake at Tristan na nasa edad 14 at 13 ay parehong inakusahan ng sexual assault sa 2 magkahiwalay na pagkakataon. Ang teacher ni Tristan ay napansin din minsan na si Tristan ay pinaglalaruan ang kanyang kasalanan sa eskwelahan. At nang tinanong ng teacher si Tristan tungkol doon, sinabi naman ni Tristan na iyon ay nakita niya lamang daw sa kanyang kuya na si Blake. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang social services ay bumisita sa bahay nila Sarah nang nasa 13 beses na. At dahil sa nagiging mainit na sa mga social services ang kanyang pamilya, iyon ay nagdulot ng pangamba kay Sarah. May 24, 2019, bandang alas 7:30 ng umaga, ang mga otoridad ay tumungo sa isang bahay sa Greghouse Road sa Shire Green.
6 na mga unconscious na kabataan ang natagpuan nila doon. Ang nakatatandang kapatid na sina Blake at Tristan ay natagpuan na mayroong pang plastic bag sa kanilang mga ulo. At ang pangatlo sa magkakapatid na 11 years old naman ay basa ang katawan dulot ng isang pagtatangka na siya ay lunurin. Ang 3 mga bata pa na edad 10, 3 at 7 buwang sanggol ay hindi naman nasaktan. Sila ay agad na dinala sa ospital kung saan sina Blake at Tristan ay parehong binawian ng buhay. Sa ginawang medical examination, ang 6 na magkakapatid ay nakitaan ng high dosage ng ADHD tablets, isang medikasyon para sa mga batang may attention deficit hyperactivity disorder. Dahil dito, ang mga otoridad ay inaresto si Sarah at ni-raid ang kanilang bahay. Pagdating doon, isang notebook ang iniabot ni Sarah sa mga otoridad kung saan sa isang page doon ay may nakalagay na funeral arrangements. Ang cellphone ni Sarah ay na-recover din ng mga otoridad kung saan isang sikreto ang bumulaga sa kanila. Isang sikreto na malaki ang papel kung bakit nagawa ni Sarah na pagtangkaang paslangin ang kanyang mga anak. Quote, "Si Brandon ang ama ng lahat ng aking mga anak. Hindi gumana ang mga pills kaya pinapaslang niya sa akin si Tristan at si Blake naman ang kanyang pinaslang. Nandito ako kasama ng 3 pang mga anak ko. Isusunod niyang paslangin ang mga ito at ang kasunod naman noon ay ako." Si Brandon Machine ay ang half-brother ni Sarah sa ina. Ang dalawa ay mayroong incest na relasyon na nagbunga ng 6 na mga anak kung saan ginawa nila ang lahat para itago ang kanilang ipinagbabawal na relasyon. Pero dahil sa ilang mga beses na sila ay nakwestiyon ng social services at sa pagkwestiyon ng mga ito sa ama ng mga anak ni Sarah, ang kanilang pinakatatagong sikreto ay napipinto na mabunyag at sumambulat sa iba. Ito ang dahilan kung bakit nila nagawa ang pagpaslang. Sa mga magkakapatid, si Brandon ay isang tiyuhin lamang. Sila ay pinaniwala ng ina na ang kanilang tunay na ama ay patay na at namatay noong World War II pa. Isang gawa na istorya na medyo hindi pinag-isipan dahil kung namatay nga sa World War II na nangyari between 1939 to 1945 ang kanilang ama, considering na si Blake ay ipinanganak noong 2005, ang agwat ng kanilang ama at ina ay nasa higit 70. Katulad ni Sarah, si Brandon ay napabayaan din ng kanilang ina. Siya ay mas matanda kay Sarah ng 4 na taon at napunta sa child protection plans noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Siya ay nagpalipat-lipat din ng children at foster home care hanggang sa mag-move out on his own. Si Sarah naman ay nagsimulang mapunta sa children's home noong siya ay 14. Ang dalawa ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon muli ng ugnayan na nauwi naman sa pag-iibigan. Sila ay maraming things in common. Bukod sa kanilang childhood trauma, pareho nilang paborito na manood ng horror movies. Meron din silang pagkagusto pagdating sa cruelty. Ayon sa isa pa nilang kapatid na si Martin, noong sila ay bata pa, isang daga ang pinaglaruan ng dalawa at tuwang-tuwa na iyon ay tapak-tapakan bago patayin. Minsan naman habang ang dalawa ay may kalaro na isang babae sa puno, si Sarah ay itinulak ang babae at nasaktan ang braso nito kung saan si Sarah ay tawang-tawa pa sa nangyari. Ang kanilang ina ang unang nakadiskubre ng kanilang relasyon nang ito ay nakakita ng kanilang love letter sa isa't isa. Inireport ng kanilang ina ang natuklasan sa mga otoridad, ngunit ang dalawa ay idininay lamang ang paratang nang sila ay kunestyon. Ang children's home na tinutuluyan ni Sarah ay nagkaroon din ng suspisyon sa kanilang relasyon, ngunit wala namang nag-raise ng kanilang concern, kaya ang kanilang relasyon ay nagpatuloy. Sa naranasang kapabayaan ng kanilang ina, maging ang napuntahan nilang sistema, natural sa ilan sa mga kabataan na maligaw ng landas. At sa pagkaligaw ng landas na yon, ay palaging naroon ang droga o karahasan
bilang isang diversion o escape sa abuso na naranasan. Sa kaso ni Sarah at Brandon, himala na hindi naman iyon ang kanilang naging means of escape. Pero mas bawal pa pala sa ipinagbabawal ang kanilang naging paraan. At iyon ay ang kanilang maling pag-iibigan na humantong din naman sa karahasan. Sa edad na 19, si Sarah ay ipinanganak ang kanilang panganay na si Blake. Sinabi ni Sarah sa lahat na ayaw ng ama ni Blake sa bata. Si Blake ay na-diagnose na may Attention Deficit Hyperactive Disorder o ADHD at kalaunan ay speech at language difficulties. Hindi din nagtagal at nagdalang taong muli si Sarah at ipinanganak naman si Tristan na katulad ni Blake ay may ADHD at speech at language difficulties. Ang kanilang mga anak ay nasundan ng 4 pa, kung saan 2 sa mga ito ay mayroon ding mental at developmental disabilities. Sa paglaki ng mga anak ni Sarah ay ang paglaki din ng kanyang concern hinggil sa kanilang pinakatatagong sikreto. Gusto man niya na maglaylo, hindi iyon maiwasan higit lalo nang magsimulang magkaroon ng behavioral problems ang kanyang 2 mga anak na sina Blake at Tristan. Hindi nalalayo sa puno ang bunga. Katulad nilang 2, sina Blake at Tristan ay nakitaan din ng troubling behaviors. Ang 2 ay nakitaan ng pagiging agresibo sa kanilang mga nakababatang kapatid at ang pangalawang anak na si Tristan ay ang sinasabing pinakamahirap pagdating sa disiplina. Siya ay may obsession sa pornography, nagnanakaw ng kotse at isa ding bully. Sa nakitang behavioral problems na ito, kasama na din ng iba pa, ang social services ay sinabihan si Sarah na ang kanyang mga anak ay kailangan ng child protection. At bilang ayaw niya na mawalay sa kanya ang mga anak niya, sa klase na din ang paghihirap na naranasan noong kabataan niya, idagdag pa ang pinakatatagong sikreto tungkol sa kanilang ama. Sina Sarah at Brandon ay nagplano para takasan ang lahat at isang family massacre ang kanilang naisip na pagtakas. Sina Sarah at Brandon ay nagsimula ng mag-isip ng iba't ibang murder methods para ang plano ay isakatuparan. Bumilang ng 9 na araw para kanilang pagplanuhan ang naisip na paraan. May 23, 2019, pinagsama-sama nila ang lahat ng mga pills at tablets na kanilang nakita sa kanilang bahay, kasama na ang ADHD medication ng kanilang mga anak, at hinati-hati iyon para ipainom sa kanilang 4 eldest children. Ang mga bata ay tinanggihan na iyon ay inumin, ngunit sila ay pinilit ng 2 na ang mga iyon ay lunukin. Matapos noon ay pinatulog na sila sa kanilang kwarto sa pag-asa na sila ay hindi na magigising pa. Kinabukasan, sina Blake at Tristan ay nagising din naman, ngunit sobrang sama ng mga pakiramdam. Nag-message sila sa kanilang mga kaibigan na sila ay hindi makakapasok sa eskwelahan ng araw na yun. Walang mga ideya na sila ay pinagtangkaan na palang paslangin ni na Brandon at Sarah. Nang nalaman na hindi nagtagumpay ang kanilang plano, si Sarah ay todo effort sa pag-search ng ibang murder method at tinawagan si Brandon para pumunta sa kanilang bahay. Pagdating ni Brandon sa bahay, si Sarah ay kumuha ng isang cord kung saan iyon ay kanyang ipinulupot sa leeg ni Tristan sa harap mismo ng panganay na anak na si Blake. Si Blake naman ay nagsisigaw ng "Mom is killing Tristan", kung saan si Brandon naman ay nilapitan si Blake at gamit ang sariling mga kamay ay sinakal ang anak. Matapos na mawala ng ulirat sina Blake at Tristan, sina Sarah at Brandon naman ay parehong nilagyan ng plastic bag ang kanilang mga ulo para sigurado na sila ay matuluyan na. Matapos ng ginawa kina Blake at Tristan, sina Sarah at Brandon ay sinubukan naman na paslangin ang iba pa. Ang pangatlo sa magkakapatid ay sinubukan nilang lunurin. Ang bata ay nagpumiglas, nagmakaawa at nagsisigaw kung bakit gusto nila na siya ay paslangin.
Sila ay bigo sa balak na paglunod at taliwas sa kanilang planong pagpaslang. Si Sarah ay kinuha ang 3 pang mga bata, dinala sa kanyang kwarto para doon ay magtago at saka tumawag sa pulis. Ayon sa ibang source, ang mga kapitbahay ang tumawag sa mga otoridad kaya hindi malinaw kung si Sarah talaga o ang mga kapitbahay ang gumawa nun. Ang malinaw ay ang kakayanan ni Sarah sa pagpaslang na ayon sa mga anak, si Sarah ay madalas na sila ay takutin tungkol sa kamatayan. Madalas niyang sabihin sa mga ito, and I quote, "I gave you life, I can take it away." Minsan siya ay nag-post pa ng isang quote galing sa isang horror writer na si Stephen King na ang nilalaman, "Murder is like potato chips. You can't stop with just one." Sina Sarah at Brandon ay pareho na nag-plead ng guilty sa kanilang sabwatan para paslangin ang mga anak. November 12, 2019, sila ay parehong nasentensyahan ng life in prison with a minimum of 35 years sa Sheffield Crown Court. Para kay Sarah, mas gugustuhin pa niya na mamatay ang mga anak kaysa ang mga iyon ay mahiwalay sa kanya at mapunta sa isang children care. Karamihan sa atin ay handang mamatay para sa ating mga anak, kaya nakapanghihina na mas pinili ni Sarah na tapusin ang mga buhay ng mga bata na siya mismo ang nagsilang. Sa mga anak naman nila na natitira, isang malaking trauma ang naiwan sa kanila, higit lalo na ang 2 sa mga ito ay nasaksihan pa ang ginawang atake sa kanilang mga kuya. May isa pa nga na nagawang questionin ang kanyang kakayanan na baka sa pagdating ng araw, katulad ng kanyang mga magulang, siya ay magawa din na pumaslang. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!